Eto mga kababayan, dati pa palang alam ni Senator Trillanes ang korupsyon sa AFP. Dati pa pala talaga. Tag sila ng Magdalo. Dahil nga para matigil ang korupsyon, mabunyag ang korupsyon na nangyayari ng mga bentahan ng bala, ng mga barel, di ba kung bakit nagkakaroon ng mga armas, matitinding armas ang MNLF, MILF, di ba mga terorista, dahil nga raw pala sa korupsyon. So eto, nandito yung bagong pahayag ni Senator Trillanes na kung saan talagang ibinulgar niya ulit, no? Inano niya, kumbaga ni-recall niya yung mga pangyayari noon na kung saan sa paglaban niya sa korupsyon. So dati pa lang pala talaga is anti-corruption na talaga si Senator Trillanes. Siguro sa mga nagdaan hindi nyo naintindihan, hindi natin naintindihan maybe, 'di ba? Pero nung mga nagtuloy-tuloy ang mga paglabas ng mga korupsyon sa flood control, sa kung ano-anong ghost project na nabulgar nga or ibinulgar ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakikita ko na so far is parang nagkaroon ng kakampi si Senator Trillanes sa paglaban sa korupsyon, sa pagsiwalat ng mga korupsyon sa gobyerno, which is alam naman natin talaga, hindi naman natin mapagkakaila na legit itong mga ganitong kalakaran sa mataas na kapulungan, mababang kapulungan man yan. So eto mga kababayan, siguro sa ngayon hindi tayo nagpapasalamat, 'di ba? Hindi kayo nagpapasalamat kay PBBM, kay Senator Trillanes. Pero soon, pag yan nalinis, pag yan nasolusyonan ng administrasyon at ng mga susunod pang administrasyon, maintindihan nyo at magpapasalamat kayo. 'Di ba? Magpapasalamat tayong lahat na, ay, totoo pala ang sinasabi ni PBBM. Totoo pala ang sinasabi ni Senator Trillanes. Totoo pala ang paglaban ni Senator Trillanes laban sa korupsyon na nagaganap sa gobyerno, no? Especially doon sa sinimula niyang laban sa AFP pa lang, 'di ba? So ito, nandito yung kabuuan ng video na bagong interview kay Senator Trillanes. Nakulong po ako ng 7 kalahating na taon. Ano po bang nangyari sa Oakwood? Nung Oakwood, ako ay isang junior officer at 2003 nangyari yon. Pero nung mga panahon na yon, laganap ang korupsyon sa Arroyo Administration at sa Armed Forces, ganun din. Yung mga gamit doon sa AFP, mga sira-sirang mga combat boots, yung mga weapons nila ay antiquated and obsolete. At ang isang very notorious na practice noon is yung pabaon sa mga generals. So lumalabas, pag magre-retire sila, ay nagkakaroon ng ghost procurement. O parang lumalabas, kunyari, bumibili sila ng bala, pero yung pala, ito ay kinakash lang para pambaon sa retirement ng mga generals na magre-retire. Ngayon, nung nagkaroon ng gera sa yung all-out war nun sa Mindanao, lumabas na wala pala talagang bala yung AFP. Within 1 month, naubusan ng bala yung AFP, yung kalaban, yung MILF, dami nilang bala. So, kailangan natin mag-import ng bala just because of corruption. Tapos, ito yung mabigat. After nung 9/11 kasi, yung pinabagsak yung Twin Towers nung time na yon, nagkaroon ng war against terror itong US. So, may batas sila na nagbibigay sila ng pondo sa mga iba't ibang bansa na may mga lokal na terorista. Nung panahon na yon, ang Pilipinas, eventually, nagkaroon sila ng peace agreement with the MILF, parang ceasefire. So wala talaga tayong mga kalaban. Ang ginawa nun, inutusan yung iba't ibang units ng armed forces na magpasabog ng mga installations or buildings like yung Davao Airport, Cotabato Airport, yung Sasa Wharf sa Davao, yung mga Napocor Towers. Mga sundalo ang inuutusan magpasabog. Tapos biniblame sa MILF para lang ma-access yung pondo nang galing sa US. Hindi na kaya ng mga junior officers na gawin yon, yung utos na yon. Kaya in addition dun sa problema ng mga corruption, mga gamit na luma, ay nag-decide kami, yung grupo namin, na ipaalam ito sa taong bayan. Hindi namin sinunod yung ganong utos at sinabi natin sa taong bayan. Yun.
ang punot dulo nung OCOD incident na tinatawag. Dahil doon sa ginawa namin na yon, while it is very clear to us that it was our moral obligation to tell the people na may maling ginagawa ang gobyerno, but still, alam din namin na violation ito ng chain of command. Kaya dahil dyan, hinarap namin yung kaso sa amin. Nakulong po ako ng 7.5 na taon sa pakikipaglaban para sa tama. Dahil naman dito, sa OCOD incident, nagkaroon ng drastic reforms sa datahang lakas. Kaya na-minimize yung corruption, na-increase yung professionalism. Kaya hanggang ngayon, maganda yung tindig at pananaw ng AFP. Eventually, nung naging senador ako, yung mga nirereklamo namin noon, yun naman yung mga naisabatas ko, yung pag-increase ng sahod, yung subsistence allowance, yung pasa ng AFP modernization law, kaya ngayon, very modern na equipment. Yun naman yung naging ambag natin sa lipunan as an indirect result of the OCOD incident. Yung ganyang advocacy na anti-corruption, since nasa PMA pa lang ako, na-embrace na namin yan. Ako yung chairman ng honor committee nung panahon na yun. Yung honor committee, ito yung nag-i-instill ng honor code sa mga kadete. At I feel and I believe na being the chairman of the honor committee, kailangan I have to live up to that standard kahit na gumraduate ako. No, natungayan nyo yan. Yung video na yan, yung interview na yan. Eto naman mga kababayan, balikan natin para lubusang maintindihan ng mga kabataan ngayon, ng mga bagong usbong na mga butante, na malamang sa malamang kabataan nyo, hindi nyo pa alam dahil during that time naglalaro pa lang kayo. Pero eto kasi, dito nagsimula lahat yan. Dito nagsimula ang kauna-unahang paglaban sa korupsyon ni Senator Trillanes. Dito nagsimula ang unang laban ng Magdalo. Dito nagsimula ang pagsisiwalat ng katiwalian sa AFP at sa administrasyon ni Arroyo noon. Okay, so ito yung video, kabuuan ng video mga kababayan. I'm sure pag napanood nyo ulit to, manunumbalik yung prinsipyo at pananaw nyo na ay totoo pala yung nilalaban ni Senator Trillanes. Ay masasabi nyo sa sarili nyo na ay ano pala, may kabuluhan pala lahat ng ginawa ng Magdalo Group, no, sa pagre-rebelde sa AFP, 'di ba? Sa pag-ano ng kodita laban sa administrasyong Arroyo, 'di ba? Dahil diyan nasiwalat lahat 'yan. So ito yung video mga kababayan kung saan matapang na hinarap ni Senator Trillanes ang consequences ng kung anuman ang kanyang inilaban para sa taong bayan. Let's all watch this mga kababayan. July 27, 2003, unang nakilala si Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Isa siya sa mga lider ng mahigit 300 sundalo ng grupong Magdalo na sumugod sa Makati. Pangyayaring tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. This is not a coup d'etat. We're not attempting to grab power. We're just trying to express our grievances against this government. Sa isang tape message, ipinarating nila sa gobyerno ang kanilang mga hinaing, kabilang ang umano'y korupsyon sa militar. Ang mga demanda na noon, pagbibitiw ni Noy Pangulong Arroyo at iba pang pinuno sa ilalim ng administrasyon at pagpapatupad ng National Recovery Program na nila'y tunay na solusyon sa mga problema ng bayan. Nagdeklara si Arroyo ng State of Rebellion at nagbigay ng palugit sa mga sundalo. Kinagabihan, pagkatapos ng negosasyon, sumuko ang mga rebelding sundalo. The crisis in Makati is over. I believe na itong reforms na to, this will not come within my lifetime. Hindi yan, yung mga, siyempre, they'll say what they promise these things. Ganun lang. Ako nga stated these demands just for the sake of stating demands. But, yan, in behalf of the group. Pero, we're not kidding anybody here. Wala mangyayari. Ipinagharap ng kasong kudeta si Trillanes. Naharap din siya sa court-martial proceeding dahil sa paglabag sa Articles of War. Ikinulong siya sa Bonifacio Naval Station sa Fort Bonifacio. 4 na taon ang nakalipas, tumakbo at nanalo bilang senador si Trillanes kahit pa nakakulong. At sa gitna ng pagdinig ng kinakaharap na kasong kudeta, nag-walkout sa korte sina Senador Trillanes IV at mga kapwa niya akusadong Magdalo. Nananawagan kami sa taong bayan na naniniwala sa pagbabago
Nilakad nila ang kahabaan ng Makati Avenue at dumiretso sa Manila Peninsula Hotel. Pumasok si Trillanes at muling ipinanawagan ang muling pagbaba sa pwesto ni Arroyo. Nagpadala ng nasa 2,000 sundalo at 5 tangke ang AFP. Pasado alas 2, nagbigay ng ultimatum si nooy NCRPO Chief Jerry Barrias. We are clearing the area. We are forcing some people to get out, but we have to meet the timeline of 3 o'clock. Bandang alas 5 ng hapon, nagpakawala na ng tear gas ang mga otoridad. At maya-maya pa, dito sumuko na si Trillanes matapos ang 6 na oras na pag-ukupa sa Manila Pen. October 11, 2010, pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang Presidential Proclamation No. 50 na magkakaloob ng amnestiya sa lahat ng nagaklase sundalo. Sa Oakwood Mutiny noong 2003, sa standoff ng Marines noong 2006, at Manila Pen Siege noong 2007. November 2010, naglabas si Aquino ng Proclamation No. 75 na siyang pumalit sa Proclamation No. 50. Dito, mas pinalawig ang amnestiya, pati sa mga dating PNP personnel na sangkot din sa mga insidente. December 2010, naaprubahan na ng Kongreso ang proklamasyon. January 5, 2011, kasama ang iba pang lider ng Magdalo, pumunta si Senador Antonio Trillanes IV sa Ad Hoc Amnesty Committee ng Department of National Defense para mag-apply sa alok ng amnestiya ng Administrasyong Aquino. Kasi hindi naman ho kami nagpanggap na yung ginawa namin napagpunta sa Oakwood and sa Manila Pen and na natural na ginagawa ng sundalo. We are man enough to admit na we have broken rules in the pursuit of our moral cause and we faced it. Noong buwan din yun, naaprubahan ang amnestiya ng Trillanes at ilang nag-apply para rito. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The